Today, in this light service for Mission of Durukan, and always dedicated for the healing of life and nature, joining with us, brothers and sisters, teachers of Art of Life 172, Angels Contact and Connection. Ongoing formations of the Angels Contact and Connection for the activation of energy, planetary ascension. So this is the topic, planetary ascension. Mahalaga ito na topic para sa lahat at mas mahalagang maunawaan ano ibig sabihin ng planetary ascension and itong healing of life and nature. So healing of life, healing ng ating mga kaluluwa, physical na katawan at kaluluwang katawan. In the holistic art of Durukan, defined as 7 dimensions of the soul, is still saying body, mind, soul, and the spirit. And I hope by this time na memoryado na natin yan, 7 dimensions of the soul. So when you say development ng physical body, mind, soul, and spirit, it must be always also the consciousness. Malawak na malawak ang consciousness, hindi lang body, mind, soul, and the spirit. Ng 7 dimensions of the soul ang ating tinignan ngayon. So sa kalagdaan ng magandang pangkalusugan, it's not just only the physical body ang ating tingnan. Tingnan din natin itong ating consciousness. Malawak na ba itong ating consciousness? O malalim, nakaabot na sa higher dimension. Ibig sabihin ng higher dimension, infinite consciousness, energy, light, life. Lalong-lalo na ngayon na ongoing activations of energies, cosmic or planetary. So, kailangan na yun universal consciousness. At yung dahilan din, kailangan ng mga magtuturo ng buhay para makatulong din sa pag-aser ng mga kapatiran, hindi lang sa paniniwala, pati na rin sa mga kapatirang hindi panyan-yan sa paniniwala, dahil sila ay mga kapatiran natin sa sektor ng humanity. So, practice angels contact and connection. At ang lahat ay inaanyanyahan na mag-practice ng angels contact and connection upang palawakin ang ating spiritual na kamalayan. At nandito naman sila ngayon, makikita man sila sa mga kalangitan, at lalong-lalo na conscious ang isang tao dahil nakapokus ang kanyang awareness, kamalayan sa mga anghel nandyan ngayon sa mga kalangitan. Klarong-klaro sila ngayon. At klarong-klaro din ang direksyon ng buhay na kanilang ipinaliwanag, ipaabot nila sa atin itong Art of Life 172. Sining ng buhay, hindi sining ng pagkawasak. Na ibig sabihin ng sining ng buhay, alam natin kung paano tayo mag-survive sa mga pagsubok ng buhay, lalong-lalo na sa panahon ngayon at sa panahon na darating, na sabihin lang natin ng itong activations of energy, cosmic force ay, as we have said, palagi na natin marinig, Divine Mother Nature, loving, mapagmahal itong Divine Mother Nature. And in contrast also, of loving Divine Mother Nature could be also violent forces of nature. Yan ay destructive yan, violent forces of nature. Dahil na ang mga anghel ngayon ay diyan sa langit at sa simpleng paraan ating maintindihan pag mag-practice tayo ng angels contact and connection. Ibig sabihin ng mag-practice tayo ng angels contact and connection, maliban sa pag-aaral sa theory, nandito din tayo sa actual practical lesson na ating i-practice ito sa ating
pagkatao upang matutunan ang ating physical dimension sa katawan. Madali man tayong makaintindi sa spiritual dahil tayo ay may kaalaman, matatalino tayo, lahat ay matalino. Wala mang tao hindi matalino, lahat ng tao ay may karunungan, matalino. Kung gagamitin lang sa tamang paraan, sa tamang direksyon, Into the Art of Life, 172. Ito ngayon din ang mensahe ng ating Supreme Master sa langit na kailangan ang tao ay mag-practice ng angels, contacts, and connection. Art of Life 172. Idadag na lang natin yan sa ating mga paniniwala. Dahil ang ating mga paniniwala, lahat ay maganda. Hindi tayo magsasabi na may mga paniniwalang hindi maganda tungkol sa ating layunin na tayo ay maligtas. Ang hakbang na ito ay kailangan lang nagagawin upang mabuksan ng tao ang kanyang spiritual na kaisipan. May dalawang klaseng kaisipan. Itong unang kaisipan na common nating mga ginagamit araw-araw. Human understanding. Ibig sabihin niya, human understanding, different discipline with the spiritual understanding. Ang human understanding ay alam naman natin kung ano ang ating mga gusto sa ating pagkatao. Gusto tayo dito sa ating mundo, sa mga material na mga bagay. Ngunit hindi lang dapat na lahat ay material na lang mga bagay ang ating tingnan. Dahil ang panahon ay nagpaalala ang panahon kung ano ang mga bagay na kailangan ngayon nating sundan upang klaro rin ang ating direksyon ng buhay. Art of life, hindi art of destruction. Kaya ang calling ngayon ng lahat, inner calling into the art of life, 172. Not into the deeper belief. Kasi dito naman tayo nakaikot lahat sa ating mga paniniwala. Ngunit paano man itong ating mga paniniwala kung hindi natin ito makita sa gawa? Dahilan na nandyan sila ngayon sa langit, makikita ng lahat pag mag-practice ng Art of Life 172. At kung bakit kailangan na mag-practice ng Art of Life 172, sabihin natin na makita naman sila maski hindi natin i-practice ang Art of Life 172. Pati din sa practice ng Art of Destruction ay makita din sila. Sa physical dimension of the soul, and as well as the mental dimension of the soul. Maski nga mga hayop ay makakita din sa kanila. Ngunit ang ibig sabihin ng 7 dimensions of the soul, hindi lang sa iyong mga mata, hindi lang sa iyong mental dimensions of the soul, dahil dyan ang mga isip, ayun makita sila. Dahil ang gawa, pwede din ang direksyon ng isang tao, doon siya pumunta sa art of destruction, hindi sa art of life. Ang mundo ng art of life, that is expansion of spiritual consciousness. Na conscious tayo sa mas malaking liwanag ng Omni Supreme Absolute Common People, tinatawag na Diyos ng Langit, tagapagligtas ng lahat. Pinagmulan ng buhay, pinagmulan ng lahat ng mga kapangyarihan. Kaya, hindi sapat na makakita lang tayo nila. Ngunit hindi natin alam kung anong direction tayo. Nahahanay ba tayo sa art of life or sa hanay na tayo doon sa art of destruction? Dahil hindi sapat ang kaalaman. Human knowledge is not the means of knowing. Ibig sabihin, maski nandyan pa sa atin lahat ng mga kaalaman, ngunit hindi ibig sabihin niya na tayo ay baligtas pag hindi natin sundin ang mga utos ng Diyos sa langit o ang mga batas na kanyang inihayag sa panahon ngayon. Sa panahon sa nakaraan ang mga panahon, nandyan ang mga batas ang utos ng Diyos at hindi maaring ating kalimutan. Sa panahon ngayon, nandyan din
ang mga batas at mga utos ng Diyos na hindi talaga maaari nating kalimutan. Dahil yan ang daan ng ating kaligtasan. Kaya magpili man tayo or bigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magpili kung ano ang ating gustuin ng buhay. Mga kayamanan, mga kasiyahan, mga material na mga halagang bagay, o itong daan. Alin man sa mga bagay na ito ang ating pipiliin. So lahat ng mga pagpilian ng tao ay wasto dahil nandyan yan sa paniniwala ng tao. Hindi man mali ang paniniwala. Kaya nga, mayroon lahat ng mga taong karapatan, kalayaang maniniwala. Ngunit hindi nangangahulugang maabot natin ang antas ng espiritual na magbigay sa atin ng kalayaang umakyat sa kanyang kaharian, mapakapasok sa kanyang kaharian. Ay, ibig sabihin, anong klaseng daan ang ating kailangang tahak? Tinuturuan tayo na naging spiritually enlightened dahil bukas ang ating mga spiritual kamalayan at hindi ito na shut off. And then, simple lang ang ating mga makikitang mga nangyayaring misteryo ngayon dahil yan ay kaparte ng buhay na hindi mawawala. Nandyan yan lang lahat ng mga misteryo ng buhay. Ngunit hindi madaling maintindihan ni numang taong hindi bukas ang kanyang spiritual na kamalayan dahil ang kanyang kaisipan ay dito sa makamundong mga bagay. Kaya ang gusto ng mga emotion dimension ay mga makamundong mga bagay at walang spiritual. So nandyan sila ngayon sa langit. Makikita sa inyong mga mata, kung ibuksan ninyo ang inyong mga mata, at pati na rin makikita sa inyong spiritual na kamalayan kung buksan ninyo ang inyong spiritual na kamalayan. At makikita sa iyong kaluluwa yung spiritual na kamalayan na yan kung buksan ninyo ang inyong kaisipang spiritual. Itong kaisipang spiritual is actually spiritual understanding. That's wisdom. And without the wisdom, could be difficult to see all these things. Napakahirap na makita itong mga bagay pag wala ang spiritual understanding or karunungan, wisdom man. So, lahat ng mga tao kailangan maging magtuturo ng buhay upang hindi maging magtuturo ng pagkawasak. Ibig sabihin ng maging magtuturo ng pagkawasak dahil may doong blinding ignorance. Hindi natin nakita kung anong direksyon. Ang nakita lang natin ang siya ngayon, sa darating na mga taon, 10 years from now, 50 years from now, or even 100 years from now. Yan lang ang ating mga nakikita. I'm not talking about higher dimension. Pati na rin sa mga sinasabi natin higher dimension. At iba din ang ating kahulugan kung nandito tayo sa material na mga bagay. Dito tayo na-attach ang ating consciousness sa paniniwala sa mga katotohanan umiikot dito sa physical na mundo. Bagaman sabihin natin spiritual na itong kamalayan. Ngunit, hindi pa natin mabuksan, totoong mabuksan ang ating totoong spiritual na kamalayan kung hindi natin sundin ang batas at utos ng Diyos ngayon. So, ano ang batas at utos ng Diyos ngayon sa bagong panahon? Yan ang batas na maging magtuturo ka ng buhay, hindi maging magtuturo ng pagkawasak. Na ibig sabihin ng magtuturo ng pagkawasak, hindi mo alam kung saan ka pumunta. Ngayon, anong ba ng ating paniniwala kung saan tayo pumunta? Pagkatapos ng ating physical na existence, physical na katawan, and then, ato ay naniniwala na doon tayo sa ibang mundo, sa spiritual world. But napakaraming mga spiritual world, pati rin sa ating mga kaisipan, sabihin natin spiritual world. Ngunit hindi pa yan spiritual world. Yan nakaikot sa paniniwala. Ang tawag niyan, mental dimensions of the soul within mind supremacy. That's why, napakahalaga itong maintindihan natin ano ibig sabihin ng mind supremacy. So, mind supremacy, mind, from the word mind.
Mind is, nandyan ating intellect and could be duplicated. Ma-duplicate ba itong intellect? And we have now the large language model. All the information is needed, nandyan lahat. Kaya ang advancement ngayon ng ating technology, there's actually productions of the heavens. Pass through the humans, higher dimensions. But what if dito tayo nakakulong ngayon sa paniniwalang ito? And hindi tayo nakaabot sa pinagmula ng lahat. Kaya time shall come, instead that we will be the controller of the advanced technology, tayo maging i-control ng advanced technology. Kaya pag-ingatan ngayon ang inyong mga kaluluwa. Upang mapag-ingatan ang kaluluwa, kailangan, hindi lang importante ha. Kailangan mag-practice ng angels contact and connection dahil sila yung magbigay ng connection. Bagaman sila yung magbigay ng iyong spiritual wirings. In comparison, sila yung magbibigay ng mga wiring sa iyo, magbigay ng kuryente. Pag walang wiring, walang kuryenteng magapasok. And this scenario, sila yung magbigay ng spiritual wirings. Kaya buksan ang iyong mga channels sa physical na dimension ng katawan. Not just only 7 energy centers. That's so common. 7 energy centers. 7 psychic channels. Mga sentro sa kusog sa lawas. Mga sentro sa kusog ng iyong physical na katawan. It's not just only 7 energy centers. Make it 100 energy centers. Make it even more. Kaya, ilang dimensions ang isang tao? So, ang isang tao napakaraming dimensions, hindi mo mabibilang kung ilang dimensions ang iyong pagkatao. Kaya lampas tayo sa usapang 5th dimension, 6th dimension, 7th dimension. Huwag na lang nating paniniwalaan na yung mga dimension na sinasabi na higher na dimension, 5th dimension, 6th dimension, and then this planet is entering into the 5th dimension. Ang ibig sabihin ng 5th dimension na yan ay nahahanay sa ating mind supremacy. Yung mga isip natin ba na naniniwala kasi nagfabricate ang ating brain ng mga isip. At mayroon din ngayon ay 5th dimension na ang ating mundo. Itong dimension, higher dimension, nandito lang yan lahat ng mga dimensions na yan kailangan only na kailangan mo na rin buksan ang portal ng ating kamalayan upang makita natin itong mga dimension ito. Ibig sabihin, pag sabihin natin dimension ng langit, itong higher dimension, yan ang ibig sabihin ng langit. Itong physical na dimension, ito ang dimension ng mga physical na mga bagay, physical na mga buhay, na may mga physical na katawan dahil physical silang lahat. Kaya itong mundo ay physical at ito ay ang kanilang tinatawag na third dimension dahil may sukat, may panahon, may sukat, may bigat, lahat. Ibig sabihin, from the word past, present, and the future, that's third dimension. Itong langit ay walang panahon. Kaya yung langit na yan na walang panahon, yan ang tinatawag nating advanced spiritual world dahil walang panahon. Kaya pag walang panahon, walang paniniwala. Walang mga paniniwalang kagaya ng ating mga paniniwala. And simple explanation for that, pag alam ng isang tao ang totoo, kailangan pa ba siyang maniniwala upang siya ay maging tama sa kanyang pagkatao? In tubig, for example, you have the glass of water. Kailangan ka bang maniniwala na yan ang hawak mo ay tubig upang iyong inumin? Hindi na yan kailangan dahil alam mo na yan. At yan ang kailangan ng bawat isa ngayon.
sa mundo upang makapasok sa kanyang kaharian. Kaya iniutos ng Diyos sa kanyang mga batas. My son, be wise. Anak, pagmalamon. Anak, do not despise wisdom. My son, do not despise wisdom. Ibig sabihin, wisdom is essential. Kaya nga, that is the first mother lesson of all the lessons. Nandito na tayo ngayon sa panahong ito. Tinatawag itong panahon, near end of time. Near end of time. Ano ibig sabihin ng near end of time? Matapos ba ang mundo? Ang panahon ay siguradong matapos. Walang duda yan. Ang panahon ay matapos. Bakit kailangan matapos ang panahon? Upang mayroong kaliwanagan. Upang mayroong buhay. Dahil ang panahon ay nangangailangan matapos upang makaumpisa ang bagong buhay. Ngunit sa pagkatapos ng panahon, ano ang kailangan ng mga tao nandiyan sa mundo ng panahon? Ang kailangan ng mga tao nandiyan sa loob ng panahon, kailangan niyang malampasan ang mga pagsubok sa panahon upang siya ay mananatiling buhay at makapagpatuloy sa kanyang layunin na lumaki ang kanyang tunay na liwanag sa espiritual na tunay liwanag na espiritual na magpahintulot sa kanya na makapasok siya sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya pinasundo na tayo ngayon ng Diyos sa langit. Nandyan ang kanyang mga anghel. So simple as that. In contrast as well, pinasundo din tayo ng mga anghel sa demonyo, mga anghel sa yawa, para maging mawasak. Pag dito tayo sa landas na ang tinatawag na blinding ignorance, nakakabulag na kamangmangan. Human negative ego. Ito ang matindi. Human negative ego, maski alam natin na tayo ay nagkamali, basta masaktan ang ating emotion dimension. Kaya nga itong emotion dimension, napakalawak itong emotion dimension. Dahil alam natin na tayo ay nagkamali, ngunit pag ang emosyon natin na dimension ay nasaktan, labag sa ating puso. Kaya nasaktan tayo. Kaya maski mali tayo, ay hindi katanggap-tanggap sa ating kaluluwa na dyan, na presyo dyan, na bilanggo dyan sa iyong dimension, emotion dimension. Kaya ipaglaban natin mismo. Maski mali ang bagay na isang mali ay ating ipaglaban pag umiiral ang ating emotion dimension. For after all these things, sa lahat ng bagay na ito, ang iyong maghatol ang Diyos sa langit. Base sa iyong mga gawa. Anong ibig sabihin nitong base sa inyong mga gawa? Base sa ating mga gawa. Makikita ba ang mga gawa ng isang tao? Of course, definitely, makikita ang isang gawa sa tao o lahat ng mga tao. Lahat ng mga gawa ay makikita. Hindi sa pananalita. Dahil itong pananalita ay said. Maraming gamit ang mga pananalita. One of the uses itong mga salita ay yung pagtago sa katotohanan. To keep the secret. Isa sa mga gamit, klarong gamit ng salita, ay yung pagtago sa katotohanan. Itago mo ba yung katotohanan? Kaya, sa gawa ay hindi matago ang katotohanan. Kaya tingnan ninyo sa gawa. Pagsabihin man natin na tayo ay spiritually enlightened dahil ating sinasabi, itinago natin sa ating mga salita ang katotohanan, maski hindi tayo spiritually enlightened. It is one of the meaning ng pagtago sa katotohanan dahil yan ay isang function ng mga salita. Kaya nga ang Diyos ay hindi madaling makita ng tao dahil sa mga salita. Makuha ba ninyo? Ito ay barang bago itong nating narinig ba? Kaya nga ang Diyos ay hindi madaling makita ng tao
dahil itinago ng mga salita. Pero huwag kayong maligaw dahil ang totoo yan. Kung hindi pa itinago ng mga salita ang Diyos, hayag sa mga tao itong Diyos dahil hindi na kailangan na itago sa salita. Ngunit pag dito tayo sa gawa, nandito ngayon ang mga gawa ng Diyos. Nakita natin yung mundo. Tayo mismo, nakita natin na tayo ay nag-exist dito sa mundo. Kahit hindi pa tayo magsalita. Ngunit makita man natin ang katotohanan dahil nandyan ang gawa. Kaya napakahalagang maintindihan natin itong gawa. Kung ano ibig sabihin ng gawa. Kaya hatulan ang mundo, hatulan ang bawat nilalang sa pamagitan, basihan ng kanyang mga gawa. Kaya maski sabihin natin sa Diyos sa langit na tayo ay mabuti, mabait na tao, at sinunod ang kanyang mga batas at mga utos, ngunit hindi umiilaw sa tukmang liwanag ang ating mga dimensions ng kaluluwa, ay kitang-kita yan sa Diyos. Hindi na ibig niya sabihin pa na tayo ay mabait na tao, tayo ay may kaalamang espiritual, dahil walang maitago sa mga mata sa Diyos. Dahil tinan sa Diyos ang gawa. Kaya kailangan natin maintindihan ito ngayon. Kaya nga tayo ay ipinadala ngayon sa layuning ito na ituro ang angels contacts and connection para sa lahat na gustong tumanggap. Sa mga hindi gustong tumanggap ay wala tayong magagawa niyan dahil hindi man katanggap-tanggap pa sa kanilang mga puso at kaluluwa. Na ibig sabihin hindi pa bukas ang kanilang mga emotion dimension for the puso at mental dimensions of the soul sa kanilang kaisipan dahil puno pa ang kanilang emotion dimension at mental dimension ng maraming mga karunungan, maraming mga kaalaman, maraming mga karunungan, maraming mga kaalaman. Ang kaibahan ng karunungan at kaalaman ay malaki, ngunit marami dyan, punong-puno ang kanilang mga utak pa, o punong-puno pa ang mga puso ng mga tao na hindi mo tumanggap kung ano ang tamang o tukmang mga batas at utos ngayon ng bagong panahon natin ngayon. Bakit man sinasabi natin na punong-puno ng karunungan at kaalaman? Yan naman ang totoo. Ang isang tao, pag hindi niya katanggap-tanggap ang informasyon na ito, maski dayag nakita sa kanilang mga mata, dahil siya ay may kaalaman. Pangalawa, dahil siya ay may karunungan at punong-puno ang kanyang emotion dimension at mental dimension of the soul sa mga karunungan at mga kaalaman. Ngunit, ang tanong, sapat ba yan upang ikaw o ang isang tao ay makapasok sa kanyang kaharian? Ang sagot ay napakalaking kakulangan. Bakit napakalaking kakulangan? We have to ask ourselves, itanong natin sa ating mga sarili, kung bakit napakalaking kakulangan. Okay, unang kakulangan ay hindi natin alam na umiikot tayo sa mind supremacy. Umiikot tayo ba sa ating mga kaisipang pang-unawa na dito sa ating utak? Ibig sabihin, umiikot tayo sa ating utak na mga kaunawaan, intellect. Kaya, this could be a complicated o complex topic dahil kailangan ng malawak na kapaliwanagan. Gawin nating simple lang. Ang ating utak ay nandyan lahat ng mga informasyon sa ating lahat na mga informasyon sa ating paniniwala. Maski sa mga paniniwala hindi pa natin natanggap. Nandiyan na lahat yan sa ating utak. Kaya pag ikaw ay makatulog and then hindi mo ini-expect na ikaw ay nanaginip. And then sa panaginip na yan, nakita mo ang Diyos sa iyong panaginip. At sinabihan ka ng Diyos sa iyong panaginip.
At yan, natutunan mo ang sinasabi ng Diyos. Ngunit, sa paniniwalang yan ay kitang-kita at klarong-klaro mo na dito lang yan. At hindi na nagbigay sa iyo ng kalayaang pumunta pa roon sa mas malayong lugar o sa mas malayong kalawakan dahil sinasabi ng Diyos sa iyong panaginip. Kaya, yan ay karunungan, hindi yan kaalaman. Karunungan yan dahil ang Diyos ay iyong nagsasabi. Ngunit, pinagbawalan ka sa iyong kaisipan na pumunta diyon sa mas malawak pa na kaalaman at karunungan. Kaya ibig sabihin ng mind supremacy, umiikot lang dyan sa mundo ng mental dimension of the soul. Kaya iniutos mismo ng Diyos, my son, be wise. My son, do not despise wisdom. Para masagot ka ng Diyos sa lahat mong mga hinihingi sa Diyos. Ngunit isang tao ay palagi siyang humingi ng Diyos. Humingi siya sa Diyos na bigyan siya ng karunungan, kapaliwanagan. Kaya iniutos mismo ng Diyos, my son, be wise. Ibig sabihin, lahat ng mga karunungan, lahat ng mga kaalaman na umiikot sa ating mental dimension of the soul, valid lahat yan, totoo yan. Ngunit, pag sabihin mo na enough na o tama na itong mga karunungan at kaalaman, nandyan sa iyo, tumigil na pag-ikot ang iyong mundo. At hindi man tumigil sa pag-ikot ang mundong ating kinalagyan ngayon. Hindi ba umiikot itong mundo na gawa ng Diyos sa ating para dito tayo tumira sa panahon ngayon? Kaya patuloy na umiikot ang mundo. Ang Diyos ay may katuruan na kanyang inihayag sa kalikasan. Ang kalikasan na niya ay patuloy na humihinga, patuloy na umiikot, patuloy na gumalaw. Kaya hindi maaari na huminto din ang kaalaman at karunungan ng tao. Ngayon, na-discover na natin ngayon na mayroon palang mental dimensions of the soul. So, ano ang susunod? Ano ang sunod niyan? Kaya ang sunod niyan, punta tayo sa beyond. Ano ibig sabihin ng beyond? Lampas. Lampas ba? Sa mental dimensions of the soul. Kaya nga, itanong ninyo sa sarili natin, bawat isa, may isang kaluluwa na lumabas siya sa kanyang physical na katawan. Paglabas niya sa kanyang physical na katawan, nagpasyal-pasyal siya sa spiritual na mundo. Ang tawag sa spiritual na mundo na yan ay astral world. Common yan sa mga nag-astral projection. Nagpasyal sila sa spiritual world. Sabihin natin spiritual world dahil common man itong maunawaan ng lahat ng spiritual world, astral dimension. Ngunit, itong astral na dimension ay ito ba ang tunay na advanced spiritual world? Ang sagot ay hindi. Malayong malayo, hindi yan astral spiritual world. Yan ay umiikot sa iyong mental dimension of the soul. Ay ibig sabihin, ang mental dimension of the soul ng tao o ang mental dimension ng mundo, that is actually the mental plane. Diyan umiikot ang lahat ng mga kaluluwa na walang physical na katawan. Pati rin na yung mga taong may physical na katawan. At lahat ng mga nilalang na may physical na katawan, umiikot dito sa mental dimension of the soul at saka physical dimension of the soul. Kaya nga itong mental dimension of the soul and physical dimension of the soul, hindi ito magkahiwalay. Connected ito by the divine cord. May spiritual wiring siya ba? Ngayon, kung gusto man tayong pumunta sa kanyang kaharian, lalampas niyan sa astral spiritual world. So, anong ating kailangan? So, kailangan natin matutunan ang ibang mga katawan na mayroon tayo.
kailangan ninyong matutunan ang ibang mga katawan na mayroon kayo. Anong mga katawan na yan? So, the next of the physical body, yung tinatawag na advanced elemental body. Yung advanced elemental body, mas malakas na version ng physical na katawan. Katawan niyang hindi magkasakit. Katawan niya na hindi mapasok sa mental dimension of the soul. Dahil pag pumasok yan sa mental dimension of the soul, mawawasak ang yung mental dimension of the soul. Kaya, hindi sapat ang mental dimension of the soul. So, kailangan natin ito ay mabuksan ang ating spiritual na kamalayan sa katotohanan ito upang ating matutunan ang mas malakas, mas malalim na kaliwanagan at lumaki ang ating ilaw o liwanag man upang sa pagdating nitong panahon, matapos itong lumang panahon at pumasok ang bagong panahon, ikaw ay maligtas. Tayong lahat ay maligtas. Pati na rin mga mahal natin sa buhay ay maligtas. Pati rin lahat na mga mahal natin sa buhay ay maligtas. Kaya nga tatlong kaligtasan ang ating tinignan. Itong tatlong kaligtasan, don't you wonder pag hindi ito niyo mabasa sa inyong mga script. Hindi niyo mabasa sa inyong mga aklat. Dahil hindi man natin ito kinuha sa mga aklat. Ito ay kinuha natin galing mismo sa Diyos sa langit. Dahil ibinigay man niya ang kaaraman at karunungan sa atin ngayon upang maipaliwanag itong mga bagay na ito. Ang unang kaligtasan ay, mahalagang kaligtasan ay kaligtasan ng kaluluwa. Pangalawa, kaligtasan ng physical na katawan kasama ang kaluluwa. Pangatlo, kaligtasan ng pangkabuuan. 7 dimensions of the soul. Pangkabuuan, 7 dimensions of the soul. Paano makamit ng isang taong pangkaligtasan ng pagkabuuan? So, kailangan mong mabuksan ang iyong divine cord na nag-uugnay sa iyo sa iyong advanced elemental body. Sa anong paraan? Sundin ang batas at utos ng Diyos sa bagong panahon. Practice angels contacts and connection. Dahil pag ikaw yung magbukas, hindi mo kaya, hindi sapat ng iyong pagkatao. Dahil hindi sapat ng kaunawaang makatao o kaunawaang pangtao. Human understanding. Hindi sapat. Kailangan sila yung magbukas. You can cause only to open sa pamagitan ng paggawa sa mga bagay na kailangan gagawin. At anong mga bagay na yan? Sundin ang utos ng Diyos sa langit. Kung anong utos na yan, kailangan hanapin ang banal na guro upang matutunan kung anong gawang kailangan gagawin ng tao. Kung hindi mahanap ang banal na guro, paano natin matutunan yan? Kaya maghanap tayo ng mga aklat. Ngunit, ang sinasabi na yun ito ngayon ay yung katuruan ng banal na guro sa pamagitan ng banal na espiritu. So, kailangan na bubuksan ang espiritual na kamalayan. Buksan ang mga 7 energy centers sa katawan. So, anong mga katawan? Una, physical body. So, 7 energy centers. After that, mga energy centers of your higher connected bodies in the person of your advanced elemental body foundation. So, may mga sentro din ng enerhiya yan. Maski punong-puno yan ng mga enerhiya at hindi mawawasak dahil walang katapusan. At paano yan matanggap sa iyong pagkatao? Paano ba matanggap sa iyong physical na katawan? Kaya, huwag kayong patalo sa mga ilusyon ng panahon. Kasali na yan ang mga ating mga taong gulang, yung mga age natin. Dahil itong panahon na yan, this is actually the ending part of this game of life. Sabihin lang natin, game of life. Dahil nandito man tayo lahat ngayon, lahat ng mga tao nandito sa physical na mundo upang gampanan ang kanilang mga parte sa programa ng Diyos sa langit, spiritual world or spiritual division or spiritual dimension.
Anong tawag ninyo niyan? So sa panahon ito, kailangan masundan. Upang masundan, dahil hindi man tayo ang totoong makapagbukas sa mga pundasyong binanggit natin ngayon kung hindi sila yung magbukas. Kaya wala tayong magagawa pag hindi natin sundin ang kalooban ng Diyos. Upang tayo ay makapagbukas, magtagumpay mabuksan ang ating spiritual na kamalayan at hindi tayo dito mapriso lang sa ating emotion dimension at mental dimension na nakaikot-ikot sa paniniwala. At maski sabihin natin na nabuksan na, ngunit umiikot pa rin tayo sa mental dimension of the soul. Kaya nga, makita sa gawa na ang gawa natin ay hindi pa biglang lumaking masyado ang ating liwanag at hindi pa sapat na makatanggap sa totoong liwanag ng Diyos na galing sa advanced spiritual world. Galing sa astral spiritual world ay makatanggap na dahil diyan man tayo umiikot ngayon. Ibig sabihin, pag galing doon sa taas, advanced spiritual world, pag pumasok yan, ang informasyon ng enerhiya na yan or kaliwanagang yan ay pumutok, mawasak ang ating mental dimension. Ibig sabihin, mawalang lahat. Instead of art of life, could be art of destruction. Sa anong dahilan? Dahil hindi natin tinanggap o ginawa ang utos ng Diyos at gumawa tayo ng atin. Sa ating paniniwalang, ay sapat na itong lahat ng ating mga natutunan ngayon. Sapat na itong lahat dahil ako yung binigyan ng karapatan ng Diyos. Binigyan tayo ng kaliwanagan ng Diyos. Ngunit, nakuha lang natin yan sa ating mga emotion dimension or sa ating paglalakbay sa astral world, hindi sa advanced spiritual world. Kaya dito ang misconception na, dito ang pagkakamali pag ang layunin natin ay pumasok sa supreme governance of the infinite cosmic family of light. Ibig sabihin, advanced spiritual world, mundo ng mga buhay na walang kamatayan. The next sector sa lahat ng mga taong mag-ascend into higher dimension. Doon sila pumunta. And then sa mga taong hindi makapasok niyan, dito tayo sa astral spiritual world and will repeat and repeat the process of birthing and dying in the physical world and in the astral world. Dito tayo mapasok sa physical na mundo at sa astral na mundo na pabalik-balik ang proseso sa kamatayan at isilang na naman at mamamatay na naman at isilang na naman at mamamatay na naman. Maski pa hindi tayo maniniwala sa prinsipyo na yan. Ngunit ayan ay hindi na yan prinsipyo sa mga taong mayroon ng kaalaman o karunungan. Tinong-tino na nila yan. Klarong-klaro dahil mayroon silang karanasan. So, ang panahon ngayon ay tumutukoy sa panahon ngayon na kailangan tayong gumising sa spiritual na kamalayan. Totoong spiritual na kamalayan. Kaya nga, ang mensahe natin ngayon, na-post din natin ngayon diyan sa ating Facebook page na kailangan natin ngayon itong mga bagay na ito na spiritual natin kamalayan ay kailangan natin mabuksan. Pag sirado ang ating spiritual na kamalayan, hindi malinaw sa atin ang direksyon. Kaya klarong direksyon. Hindi ka nag-iisa. Binigyan ka ng Diyos ng karunungan. Binigyan ka ng Diyos ng iyong mga spirit guides. Marami kang spirit guides. Kaya hindi ka nag-iisa. Klaro ang iyong direksyon. Anong direksyon na yan? Kaya kailangan natin itong sundan. Pati mga mensahe natin dyan, i-posting natin sa Facebook page natin. Basahin ninyo yan. At umpisahang pag-aralan sa spiritual na kamalayan. Klaro ang direksyon. Ibig sabihin, klarong-klaro ang ating direksyon. Hindi natin tayo
nagsasabi dito na tayo ay pumunta sa langit. Samang klaseng langit tayo pumunta. Doon tayo sa Mars, Jupiter, Neptune, o doon tayo sa ibang galaxy, o sa napakalayong galaxy. Mga kalangitan pa rin yan. Within the physical world or physical universe, yan tinatawag din cosmos. Ngunit ang ibig sabihin natin ating direction ngayon into the art of life, 172. That is klaro yan. Yan ang ibig sabihin ng paraiso kung saan pumunta ang banal na guro. Ang ibig sabihin ng paraiso, hindi yan sa langit. Kasi ang doon sa langit, mga kalangitan, nandyan, yung mga heavenly bodies, diyan makikita natin ang mga anghel sa heavenly bodies. Or in the space, not just only in the heavenly bodies, in the space, in the planets, all those heavenly bodies. Nandyan ang arena ng mga digmaan ng mga anghel. Makikita natin yan. So ano ang ibig sabihin ng paraiso kung saan doon pumunta nakatira ang Diyos sa langit? So ang paraiso ay yun ang kailangan nating maabot. Ang tawag niyan, Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. Upang maintindihan anong Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light, huwag kayong maligaw. Sundan palagi ang landas ng banal na guro. Upang matutunghayan kung saan ngayon ang banal na guro, tingnan ninyo ang kalangitan. Itanong ninyo sa mga kalangitan. Nandyan ang mga anghel ngayon. Huwag niyong sabihin, ako naniwala ako ni SGM o ni GM. Yan ay banal na guro. Ako ay hindi banal na guro. Ang nag-utos sa atin yan sa langit ay yung banal na guro. Ngunit hindi niyo yan makikita pag hindi niyo i-practice ang art of life. So, kailangan niyo mag-practice kayo ng art of life. Ayong gustong makakita sa banal na guro. Dahil ang mga salita ay ginagamit ang mga salita sa panahon ngayon. Dahil upang maitago. Dahil maitago, kailangan itago ang katotohanan. Kaya nagpakilala man ang Diyos sa salita dahil siya ay nagtago. Di ba? Klarong-klaro man yan. Sa umpisa ay kasama ng Diyos ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita at ang Diyos ay iisa. Ngunit, salita ba ang mukha ng Diyos? Itong mundo ay mawala. Mawala ang mundo. Mawawala ang salita. Mawawala ang salita. Basta wala ng taong magsalita. Ibaligtad natin. Mawala ang salita. Nandito ang mundo. Nakikita pa rin. Nakita ninyo ang bundok, nakita ninyo mga bituin. Nawawala ang salita. Nawawala ba ang mga bituin? Nawawala ba ang Diyos? Kaya, katotohanan pa rin yan. Hindi mawawala ang mga bagay na ating nakikita ngayon. Ngunit pag ang Diyos ay may magsalita, kahit isang tuldok lang, ay hindi mangyayari. Mangyayari lahat ng mga sinasabi ng Diyos. Mawala man ang lahat ng bagay sa kalangitan o dito sa kalupaan, ngunit ang salita ng Diyos ay mangyayari. Ngunit pag ang salita ay wala, ibig sabihin ay wala din ang Diyos. Kung sa umpisa nagpakilala pa ang Diyos sa pamagitan ng liwanag, sa umpisa ay liwanag. At kasama sa Diyos ang liwanag. At ang liwanag at ang Diyos ay iisa. Wala ring pagkakaiba. Kaya sinasabi natin ngayon, kailangan matutunan ng tao na gustong pumasok sa paraiso ng banal na guro ng langit ang mga salita ng Diyos na ang mga lingwahe na yan ay vibration. Hindi mga characters na ating sinusulat. So ano ang lingwahe ng Diyos?
Sabi natin, ang Diyos ay Bisaya, o Tagalog ang Diyos, or Aramaic, Hebrew ang Diyos, or Latin, or Inensik. Yan ay mga languages to hide information. Diyan nagtago ang Diyos sa katotohanan ng mga salita. Kaya kailangan natin na lumampas tayo sa ating mga paniniwala. Ano ang sunod ng paniniwala? Ay pananampalataya. Mas malakas itong pananampalataya. Dahil sinasabi yan na mismo ng banal na guro in the person of Jesus Christ 2,000 years ago, na kailangan ka lang ng paniniwala as if the seed of the mustard. Wala namang mustard seed, buto ng mustard na kasing laki ng niyog, na bunga ng niyog. Napakaliit man lang yung mustard seed. Napakaliit lang yan. Ngunit, ang kapangyarihan ay napakalakas. And you can remove mountain. So, anong higit na mas makapangyarihan sa pananampalataya? Ayan, pagkakasatuparan ng kaluluwa. Ibig sabihin, alam na alam mo, sabihin ba ninyo si Jesus Christ na nagsasabi na kailangan ka na mayroong paniniwala o pananampalataya as if the seed of the mustard ay siya rin mismo ay may pananampalataya? Iyong tanong ba ito? Klarong tanong. Naniniwala ba tayo na si Hesus Kristo na nagsasabi, you must have that faith as if the seed of the mustard and you can remove mountain. Kailangan ka, mayroon kang pananampalataya upang magawa mo ang bagay na yan. You can remove mountain. Siya nagsasabi mismo. Ibig ba sabihin na si Hesus Kristo ay may pananampalataya? Kanyang itinuturo ang pananampalataya. Ngunit ang ibig bang sabihin yan, siya mismo ay may pananampalataya? At tayo ba isang ayon ba tayo na sabihin natin si Hesus Kristo mismo sa kanyang sarili, walang pananampalataya? Dahil hindi kailangan. Pero hindi natin din ibig sabihin na talagang wala siyang pananampalataya. Maski tayo ngayon, ating maisip yan sa ating pagkaintindi. Si Hesus Kristo, mayroong pananampalataya. Mayroon din siyang paniniwala. Ngunit hindi kailangan sa kanyang pagka-Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi na kailangang mananampalataya dahil siya mismo yung pinagmulan ng lahat. Kaya, ano ang tawag niyan? At ano ang pangatlong pinaka-importante o pinakamahalaga, hindi lang importante, pinakamahalaga upang ang tao ay makapasok talaga sa kanyang paraiso? Ang pagkakasatuparan ng kaluluwa. That is soul realization. Mas makapangyarihan sa pananampalataya. Dahil pag mayroon kang pagkakasatuparan ng iyong kaluluwa, may pananampalataya man ang isang tao paniniwala na mayroong pagkakasatuparan sa kaluluwa, hindi na yan problema sa taong may pagkakasatuparan ng kaluluwa. Kaya si Kristo ay hindi yan kailangan niya nga mayroon siyang pananampalataya o pananiniwala dahil siya mismo yung nagtuturo niyan dahil siya yung pinagmulan. The way, the truth, and the life. Kaya sa mga naniniwala ni Hesus Kristo, yan ay ibig sabihin na yung pananampalataya at o paniniwala man ay kailangan yan ng mga mortal na mga tao. Sa mga immortal na mga tao ay hindi na. Iba na yung disiplina. Dahil hindi sila kakailangan yung paniniwala at pananampalataya. Iyan lang ay ibinigay upang ang tao ay makapasok sa mas mataas na pundasyon ng kaalaman o karunungan. Kaya sinasabi na natin sa mga nakaraang mga share natin sa ating mga information ang malaking kaibahan sa kaalaman at karunungan. At
kung ang itong mga kaalaman at karunungan ay umiikot pa rin tayo dito sa ating tinatawag na mental dimension of the soul, yan ay ibig sabihin yan ay pariha lang yan dahil ang landas na kailangan nating makita ngayon, ang landas ng art of life. Ang landas ng art of life ay sinasabi dyan, kailangan kang mag-ascend into the supreme governance of the infinite cosmic family of life. Na ibig sabihin, talunin ang human negative ego. Klaro ang direksyon, hindi ka nag-iisa. Ang direksyon ng tao ngayon, into the art of life, 172, not into the art of destruction. Kaya maging magtuturo ka ng buhay, hindi maging magtuturo ng pagkawasak at makita sa gawa, hindi lang makita sa salita. Dahil ang salita ay nagtago sa mga katotohanan. Itinago ng mga salita ang mga katotohanan. Kaya sabihin natin ngayon, ay yun spiritually enlightened yun. Dahil gawan pa natin ng marketing, ay hindi yan totoo. Dahil piki yan. Mga mali yan, mga maring katuruan yan, idolatry yan, ay iba yan. Bakit kailangan natin ipaliwanag na masyado ang mga bagay na ito? Dahil gusto nating itago ang katotohanan. Ngunit pag ang Diyos ang ating kausap, kailangan pa ba tayong magpaliwanag sa Diyos? Hindi na. Kaya sa mga issues ngayon na nangyayari sa ating mundo, marinig ninyo ang mga balita ngayon. Mga balitang may pako na mga balita. Napakagandang mga balita. Napakasamang mga balita. Itong mga balita ngayon na nangyayari sa ating kapaligiran, totoong-totoo, makita man natin. Pag makinig tayo sa mga taong magpaliwanag, ay totoong-totoo. Ngunit, ang layunin ngayon na kailangan natin matututo tayo na makakita sa vibration kung ano ang mensahe ng spiritual ng mundo ngayon na ipaabot sa atin, ipaabot sa inyo, ipaabot nating lahat upang makapaghanda tayo. At sa panahon na may final energy shifting, bigger shifting of the planetary activities, may malaking lindol o malakas na lindol, malakas na bagyo, may mga sakuna na mga darating. Ito lang ang digmaan, may mga digmaang darating. Hindi may iwasan yan dahil ang programa ng mundo, diyan man ang paniniwala sa tao. Pag hindi pa yan paniniwala sa tao, hindi yan mangyayari. Dahil paniniwala man yan sa tao, kaya nga yan ay mangyayari. Digmaan. Bakit mayroong digmaan? Dahil maraming mga taong naniniwala sa digmaan. Pag walang mga taong naniniwala sa digmaan, so walang digmaan. Pag ang lahat ng mga tao ay naniniwala sa art of life, so walang digmaan. Ngunit hindi natin ito masasabi na walang digmaan dahil dito ang paniniwala sa mga tao at dito rin tumira sa paniniwalang ito ang nakakaraming mga tao sa buong mundo. Kaya nga, kailangan natin ito matutunan. Ano ang kailangan natin ngayon upang tayo ay maligtas at makaligtas sa mga pagsubok ng panahon. Hindi ang mga pagsubok ng Diyos, pagsubok ng panahon yan kasi gumawa man tayo ng panahon. Sino ba ang gumawa sa panahon? Ginawa ng Diyos ang araw, ginawa ng Diyos ang gabi, ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Okay, that's the first stage. And then, the second stage, gumawa ang mga tao ng mga pangalan. Ang gumawa sa mga tao, ang Diyos, at ang mga tao ay gumawa rin ng mga katotohanan. At yung ating kailangan yan, katotohanan na ginawa ng Diyos, hindi mga katotohanan na ginawa ng mga tao. Kaya maraming problema tayo ngayon sa ating panahon dahil gumagawa man tayo ng panahon. At hindi maiwasan dahil
ang ating mga paniniwala ay maski tayo ay nagkaisa na mayroong Diyos sa langit, ngunit hindi man isang pangalan ng ating Diyos sa buong mundo. Hindi man isang batas ang ating Diyos sa buong mundo. Napakaraming mga Diyos. Iisa ang Diyos, ngunit napakaraming mga batas ang inyong pananiwala ng mga tao. Pag ating isumari ang lahat, it could be, asan tayo? Art of life or art of destruction? Pag dito tayo sa art of life, okay. Universal consciousness. Hayaan na natin ang mga tao ay tama sila o mali. Dahil natural yan. Ang tao maging tama, maging mali. Pag mali, sino ba yung magsisisi sa mali? Yung tao din na nagkamali. Pag tama, so sino bang makabenefit sa tama? Yung tao din naging tama. Ngunit sa mga pagkamali, pati mga taong tama ay magsisisi rin. Dahil hindi natin naiintindihan itong kaisahan ng lahat. Ang kaisahan ng lahat ay hindi ito makikita natin sa salita. Dahil itong salita ay itinago ang mga katotohanan. Kaya nga ang Diyos hindi madaling makita dahil sa mga salita. Even though nagpaliwanag ang Diyos sa pamagitan ng salita, kasama ng Diyos ang salita kasama sa Diyos, at ang salita at ang Diyos ay iisa. Ngunit nagtago ang Diyos sa salita. Kaya buksan ang espiritual na kamalayan pag ikaw ay lumabas sa iyong espiritual na katawan. Ikaw ay lumabas din sa iyong physical na katawan. Ano ang iyong pagkatao? Pwede bang lumabas sa spiritual katawan? Ay ating narinig ay lumabas mo lang tayo sa physical na katawan. Ay pundi, walang hindi magagawa ng Diyos sa langit. Pag siya ay gawin niya, yan yung katuruan niya ay gusto niyang ituro sa tao upang makapasok sa iyang kaharian. At sa iyong kaharian ng Diyos, again, ipinaliwanag natin sa ganitong paraan. Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. When you say heaven, kahit saan tayo magbasa, wala tayong mabasang address diyan. Then sabihin na naman natin na arrogante tayo. Dahil parang, paano ba yan? Walang address, maghanap ba tayo ng address? Kaya nga, pag lugar ang ating pag-usapan, kailangan natin yung address para mahanap natin. Pag hanapin ang kaharian, kailangan natin yung mukha ng kaharian. Baka iba yung ating mahanap. Ibig sabihin, mayroon tayong klarong direksyon. Ang klarong direksyon, mayroong address, mayroong mga kapaliwanagan na makikita natin pag hanapin natin kaharian ng Diyos. Ano ba yung mukha ng kaharian ng Diyos? Marami bang tao roon? Maraming mga building? Napakaganda? Malaki ba ang bundok? O mayroong dagat ba? Maliwanag? Madilim ba? Ano ba yung klaseng kaharian na yan? Dapat hindi tayo magkamali. Na ibig sabihin, klaro ang ating bagay sabihin star mapping, hindi tayo ba maligaw? Ngunit ay atin man lang in-imagine ba yung ito ang langit ay napakaganda, na doon tayo pag mapunta tayo sa langit, magkanta tayo and then praising God all the time. This is the way it is done. Ngunit, pag ngayon ora mismo, ipahintulot ng Diyos sa langit na ikaw ay makalabas sa iyong kaisipan sa physical na dimension ng katawan. And then, ay yung mapatunayan na iba pala yung iyong nabasa at iba pala yung actual experience mo ng buhay. Dahil ang actual experience mo ng buhay ay nagpapahiwatig yan, nagpakilala yan sa mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Ayan. And after that experience, subukan mong ipaliwanag sa mga salita. Ngunit hindi pa rin buong-buo ang pagkaintindi ng tao. Kaya nga sa mga salita, itong pagkaintindi ng isang tao ay ito, puti. And then the same sentence, and then dito sa kabila ay ito naging itim. And then naging yellow, naging pula, naging asul, naging marami ng mga karunungan, marami ng mga kahulugan. Kaya maraming kalaman, maraming karunungan. Ba't dito lang tayo magkatagpo lahat sa pinag-isahan ng lahat? Art of life or art of destruction? Dito tayo maging magkatagpo sa pinagkaisahan ng lahat. Art of life or art of destruction?
At as I said, nandyan sila ngayon. Nagpadala ang banal na guro ng langit, ang Diyos sa langit, ng mga anghel upang tulungan tayo na maligtas. Kaya maging magtuturo ng buhay instead of maging magtuturo ng pagkawasak. Pagbalaan sa kinabuhi, o siya kinabuhi.